Magandang gabi po sa inyong lahat. Today is October 20, 2024, araw po ng linggo ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat. It's been a while, huminto tayo. Huminto ako pansamantala sa pagpapublish ng mga YouTube videos ko or mga videos ko na ina-upload sa YouTube account ko. Isa sa mga dahilan na maibibigay ko lang sa inyo ay personally naniniwala ako dun mula sa aklat ni Colette sa Lumang Tipan, Ecclesiastes. For everything, there is a season, a time to speak and a time to listen. For everything, there is a season, a time for every matter under heaven. A time to speak and a time to listen. Tama yun. Tama po yun. Yun naman pwedeng daldal na lang tayo ng daldal, daldal na lang tayo ng daldal, na hindi tayo naglalaan ng panahon sa pakikinig. Huminto ako upang pansamantalay makinig, pansamantalay magnilay, at marami pang iba. So yun lang ang mailalatag ko sa inyong dahilan kung bakit pansamantala ako'y tumigil. For there is a time to speak and there is a time to listen. Nagkaroon ako ng panahon upang makinig. So tuloy na po tayo ngayon. Tayo muling mag-aaral ng mga salita ng Diyos na matatagpuan natin sa mga ebanghelyo, sa mabuting balita na nasusulat sa Biblia, ang ating banal na aklat ng Kristyanismo. So, hindi po tayo mag-uusap sa anumang ebanghelyo para sa mga darating na araw, kundi sa ngayon pumili ako ng ebanghelyong pwede nating pag-aralan at pwede nating pag-usapan. Pero bago po tayo magsimula, katulad ng dati, tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Halina, Espiritu Santo, punuin mo ang puso ng mga sumasampalataya sa iyo at papag-alabin mo sa amin ang apoy ng iyong pag-ibig. Isugo mo ang iyong Espiritu at upang kaming lahat ay muling magbabalik loob at mababago mo ang larawan ng mundo. O Panginoon, na sa pamamagitan ng liwanag ng iyong Espiritu Santo, tinuruan mo ang puso ng iyong mananampalataya. Naway sa pamamagitan din ng Espiritu Santo kami manatiling mulat sa katotohanan at laging nagagalak sa iyong pagkalinga sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoong Diyos. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Okay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po muli sa pakikiisa nyo sa ating panimulang panalangin. Anong salita ng Diyos ang pag-aaralan natin na nasa Ebanghelyo? Share screen po ako. Wait lang po. So, ito po ang ebanghelyong pag-uusapan natin ngayong gabi. Mula sa aklat ni San Lucas, Kabanata 10, mga talata 25 hanggang 37. Ito po ay tungkol sa talinghaga ng mabuting Samaritano. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoong Hesukristo. Isang dalubhasa sa kautusan ng lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon?
Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ng isang paring Hudyo na makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Dumaan din ang sanglibita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon, na makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis sa talak ang mga sugat at binindahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa tatlo ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanya, kung gayon, humayo ka, at ganun din ang gawin mo. Ang mabuting balita ay ang ating kaligtasan. Papuri sa iyo, pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. So, yan po ang ating ebanghelyong pag-uusapan at pag-aaralan ngayong gabi. Ang talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano na makikita at mababasa sa Aklat ni San Lucas, muli, Kabanata 10, mga talata 25 hanggang 37. Stop share na po ako. So, nung way back, the 1990s, 91, 92, 93, 94, on my third year as a student sa nursing profession, on my third year, meron kaming isang subject na ang pangalan, Professional Ethics in the Practice of the Nursing Profession. Meron po kaming manual tungkol dyan, meron kaming textbook, at bahagi ng textbook na yan, sa loob ng textbook na yan, ng manual na yan, Professional Ethics in the Practice of the Nursing Profession. May part dyan, may pahina dyan, kung saan sa iyong practice ng nursing profession, meron siyang spiritual background. Nilalaman nga po ng aklat na yan ang iyong mga tungkulin, ang iyong mga obligasyon, ang mga dapat mong gawin, ang mga di mo dapat gawin, mga kaukulang parusa kung gagawin mo ang mga bagay na mali ayon sa practice ng nursing profession. Kasama yun sa pinag-aaralan. Bukod dun sa mga penalties, bukod dun sa mga benefits, bukod dun sa mga rulings, mga guidelines, paano gagawin yung tamang trabaho sa nursing profession, may bahagi ang libro na yan kung saan nakalagay, nakasaad din ang mga spiritual backgrounds sa pagpapractice ng iyong profession. At ito nga pong
matatagpuan natin na talinghaga ayon sa aklat ni San Lucas, iyan po yung Christian background, Christian framework nung isa sa ginagamit sa nursing profession. Tinatawag din namin yan noong the Samaritan Law o the Samaritan Rule. Sinabing law o rule, dapat masunod o dapat sundin. Magugulat kayo. Okay. Anyway, bago ko sabihin magugulat kayo, pag-usapan muna natin nga yung Samaritan Rule o Samaritan Law. Yung Hudyo, tinulungan ng Samaritano. Nanggaling yung Hudyo, wait lang po. Nanggaling yung Hudyo, saan siya nanggaling? Okay. Galing siya mula sa Jerusalem. So most probably, isa nga siyang Hudyo. So yung Hudyo na yan, sa paglalakbay niya, okay, hinarang siya sa daan ng mga robbers, yung mga masasamang loob, binugbog at iniwang halos patay na. Napadaan ng iba't ibang tao, dapat sana tumulong sa kanya dahil sinasabi kung anong uri ng tao sila. May pari, okay, may isang Levita, okay. Yung Levita ay sa lahi ng Israel, sila yung in charge sa mga relihiyosong ritual ng mga Hudyo. Kakaiba na ang tumulong sa kanya ay Samaritano. Sa mga previous na na-publish kong video, na detalye ko na yan kung ano ang relasyon ng mga Samaritano sa Hudyo at ng mga Hudyo sa mga Samaritano. Magkaaway sila sa kanilang kultura. Magkaaway sila. Walang inaasahang mabuti sa pagitan nilang dalawa. Between Jews and Samaritan, only hate is expected. Pero tignan niyo yung nangyari. Yung Samaritano, tumulong dun sa Hudyo. Dapat silang magkaaway. Pero yung tumulong dun sa tao ay tumulong na dapat sana'y kanyang kaaway. So anong gustong parang paratingin ni Kristo? Na ang pagtulong sa kapwa, ang paggawa ng mabuti sa kapwa, ay walang dapat diskriminasyon. Walang pinipili anumang kultura at paniniwala. Parang itinatak sa aming mga isipan na nag-aaral sa kurso ng nursing na ang pagtupad sa tungkulin mo upang pangalagaan ng mga may sakit, ganun din dapat. May respeto at may pagtanggap. Anuman ang paniniwala ng iyong pasyenteng tinutulungan o pasyenteng naka-assign sa iyo upang bigyan ng care. Samaritan Law, Samaritan Rule. Nasabi ko, magugulat kayo. Ano yung magugulat kayo? Magugulat kayo kasi part of that book din, bukod dun sa Christian framework in the practice of the nursing profession, meron din isa pang related sa isa pang paniniwala. Meron ding related pa sa isang paniniwala. Based on the Quran. Alam niyo naman ng Quran, di ba? Tinuturing na banal na aklat ng mga Muslim. Nakalagay doon sa manual namin, doon sa professional ethics in nursing, yung framework naman based on the Quran na ganito nakalagay. Let me share my screen. Ito po. Aya al-Baqarah, chapter 2, 195. Ano nakalagay yan? Nakalagay po ito sa Quran, no? Nakalagay ito sa Quran. At nakalagay nga doon sa book namin, sa textbook namin, ng professional ethics in the practice of the nursing profession. Ano nakalagay doon? Spend in the cause of Allah and do not let your own hands throw you into destruction by withholding
Ano ibig sabihin nun? Ano ibig sabihin nun? Kung bibigyan ko ng kahulugan, yung mga bagay na dapat mong gawin, the things which you must do, the things which you are supposed to be doing, you must not withhold them. Hindi mo dapat silang pigilin. Sa ibang salita, para yung hoarding. You are hoarding something. And what is that? Which you can hold from someone. That is good things. Yung mga bagay na mabuti. Tignan nyo sumunod na pangungusap. Of the same chapter. Of the same chapter and verse. From the Quran. And do good. And do good. For Allah certainly loves the good doers. Stop tayo dyan. And do good for Allah, for God certainly loves the good doers. Okay. Dun sa textbook ang nakalagay doon, do good. Do good. And, do good. For Allah love those who do good. Ayan. Do good, for Allah loves those who do good. Sabi nung professor namin, but, sabi nung professor namin, stop share na po tayo. Again, nasa Aya Al-Baqarah 2195, and do good, for Allah certainly loves the good doers. Sabi nung professor ko, but, let me remind each and every one of you, yung doing good doesn't mean hindi siya nangangahulugan na patayin mo o gawan mo ng masama yung ibang tao na iba ang paniniwala sa iyo. Kasi may mga ganyan, sabi niya, may mga ganyan. May mga Muslim na masyadong dogmatic, traditional, masyadong dogmatic, masyadong traditional. Meron pa isang meron pa siyang ibang term na sinabi, hindi ko na lang maalala. Mabubuti ang mga Muslim, pero may mga Muslim din talagang pasaway na ayaw nila ang kapayapaan. Sabi nga lang, at para sa kanila, ang gawa ng masama ang mga taong iba sa kanilang paniniwala is doing a good thing. Sabi nilang ganun. Kung paanong may mga mabubuting Muslim at may mga pasaway na Muslim, may mabubuti ding Kristiyano at may mga pasaway ding Kristiyano. Ngayon, kayo'y nasa propesyon ng mangangalaga sa mga may sakit. What is a good thing to do? Wala kang discrimination, wala kang pagpili o pamimilian. Tutulungan mo ang lahat, irregardless of their faith, irregardless of their belief, irregardless of their religion. Nakalagay po yan dun sa textbook namin. Nakalagay yan dun sa itinuro sa amin. Sa Christian framework, the Samaritan law. Sa Muslim religion, Muslim framework, yung Allah love those who do good. Do good, for Allah love those who do good. Nakalagay yun doon. Ngayon, relasyon ngayon sa kasalukuyan kong profesyon na pinapractice, pagtuturo. Ganun din. Kung may klase ba ako, or may advisory class ako, o hindi ko man advisory class, mga estudyanteng tinuturuan, hindi ko naman pipiliin nun. O ikaw ba, Katoliko? Ikaw ba, Iglesia ni Cristo? Dahil ako'y Katoliko lang ang tuturuan ko, ha? Hindi ganon. Ganon din yun kung i-relate natin dun sa medical practice ng nursing. Di mo pipiliin ng mga tutulungan mong gumaling sa sakit.
Irregardless of their faith. Sa teaching profession, ganun din. Hindi mo rin pipiliin kung sino ang mga tuturuan mo at hindi mo tuturuan. Tatanggapin mo ang lahat at irerespeto mo ang lahat regardless of paniniwala. Hindi yan alam. Hindi yan alam ng maraming tao. Para sa kanila, ito ang kanilang paniniwala. Nakakahon sila sa paniniwalang yon. At sino mang darating na kapwa laban dun sa kanilang paniniwala, meron ng bakod. Meron ng bakod. Sa kasulukuyang panahon, nakakapagsalita lang ako sa Katolikong paniniwala. May mga misyonero po tayo in constant dialogue with other cultures and with other faith. Dialogue. Nagtutulungan sa isa't isa. Tignan niyo yung Red Cross. Isa pang site yon, example, yung Red Cross. Nakakita na kayo, krus na pula. Pero yung isa, crescent na pula. Yung parang buwan, saan yung kalahati. Okay, red crescent. Ano yun? Yun naman po yung Muslim. So Christians and Muslims work hand in hand for a common mission. Tulungan yung mga nangangailangan. Kalingain yung mga nangangailangan. Ngayon ay October 20 again, Mission Sunday po ng ating Katolikong simbahan. World Mission Sunday. Again, makakapagsalita lang ako sa puntong Katoliko. Katoliko po kasi ako. Pinagdiriwang ng ating simbahan ngayon sa buong mundo ang World Mission Sunday. Sinasabi, hindi tunay na simbahang Kristiyano ang simbahang hindi nagmimisyon. So tawag sa bawat isa sa atin ang gumawa ayon sa misyon. Ang gumawa ayon sa kinikilala nating Panginoon at Diyos na nagkaroon din ng misyon upang tayo'y sagipin sa kasalanan. Siya'y namatay, muling nabuhay, upang ang ugnayan nating mga tao sa Diyos ay muling mapanumbalik. Yun ang kanyang naging misyon. At sa krus, anong huli niyang sinabi? Nangyari ang kalooban mo, Panginoon. Bago siya mamatay, parang sinasabi, mission accomplished. Mission accomplished, Father. Again, ang simbahang Kristiyano, ay hindi talaga simbahang Kristiyano kung hindi siya simbahang nagmimisyon. At sa pagmimisyon, hindi ka pwedeng magkaroon ng pili kung sino lang ang iyong tutulungan, kung sino lang iyong iibigin. Dahil mismo ang Panginoon natin nagsabi, kung iibigin mo lang yung mga taong umiibig sa iyo, ano yung pinagkaiba mo sa mga hintil at pagano? Hindi ba't iniibig din nila ang mga umiibig sa kanila? What makes you kakaiba is, anong sinasabi niya? What makes you to be a good follower of mine is also if you are able to love even those you hate, or you love even those who are your enemies. Masyado nang marami tayong napag-usapan. Again. Sana magkaroon tayo ng hindi nakakahong kaisipan kung sino lang ang ating mga tutulungan, kung sino lang ang ating mga pakikisamahan, kung sino lang ang ating mga mamahalin.
Kailangan mahalin din natin kahit yung mga hindi kaibig-ibig, kahit hindi mga kamahal-mahal. Dahil yun ang tinuturo ng ating Panginoon. At kung tunay tayong alagad ng Panginoon, gagawin natin yun. Ibigin mo kahit ang iyong kaaway. Madaling sabihin, mahirap gawin. Pero kailangan pa rin sabihin at kailangan pa rin nating gawin. Kung tayo'y nanindigan na tayo'y tunay na Kristiyano. Sa punto naman ng mga Muslim, nung mabasa ko yun, too good, do good, for Allah loves those who do good. Sabi ko, wala na akong ibang gustong alamin, wala na akong ibang gustong malaman sa paniniwalang Muslim, kundi yan, na ang Diyos, si Allah, ay nagmamahal, umiibig sa mga taong gumagawa ng mabuti. Pero again, katulad ng sinabi ko at sinabi ng professor namin, huwag niyong ma-misinterpret, maipagkamali na gawa ng masama ang mga kaaway niyo, gawa ng masama ang mga taong iba sa inyong paniniwala is also something good. Walang something good about killing the life of others. Walang mabuti doon. Kung sino ang may karapatan sa buhay, Diyos lang. Diyos lang ang magsasabi dapat kung hanggang saan ka na lang. Diyos lang. Nasa kamay niya lang dapat ang desisyon kung kailan mamamatay o mabubuhay ang isang tao. Huwag mong pagdidesisyonan yan. Kahit ikaw sa sarili mong buhay, wala kang karapatan para sa sarili mong buhay kung kailan ito ipagpapatuloy o kung kailan ito wawakasan. Ang Diyos lang ang may karapatan sa buhay sapagkat Diyos ang lumikha ng lahat ng buhay. Ipagpasa Diyos natin ang dapat sa Diyos kung tunay nating mahal ang ating Diyos. So yan po, maraming na tayong nasabi, maraming nang napag-usapan. Sana po ipagnilay-nilayan natin yan. Muli, gawin natin ang pagtulong at pag-ibig sa kapwa nang walang diskriminasyon. Magkakaiba man ang ating paniniwala, magkakaiba man ang ating kultura. Tunay tayong maging anak ng mabuting Diyos. In the first place, siya lang naman talaga mabuti. At dapat natin siyang sundin. Sinabi niya, be holy, for I am holy. Kasama yun doon. Doing good to anyone, regardless of their faith, regardless of their belief, regardless of their culture. So, engage po tayo sa dialogue. Yung mga argumento at pakikipagtalo, tigilan na po natin. Nagiging pointless and endless. Mga argumento, mga debate, magsasagutan tayo, ang mangyayari, sasama lang ang loob mo sa akin, pwedeng sumama lang ang loob mo sa akin, sa pakikipag-argumento ko sa iyo, o pwedeng sumama ang loob ko sa iyo dahil sa pakikipag-argumento mo sa akin. Tigilan na po natin yan. Paikot-ikot lang, endless. Nawawalan tayo ng malasakit sa isa't isa. Nagkakaroon lang ng maraming pagkapuot, maraming pagkagalit, maraming sama ng loob. Kaya pag may naghahamon sa akin ng debate, nung bata-bata pa ako, pinapatulan ko. Pero ngayong maedad na ako, 52 years old na po ako. Sinikap ko ng layuan, sinikap ko ng tigilan. Kapag may mga paniniwalang naglalatag sa akin ng kanilang paniniwala and I disagree with it, sinasabi ko,
may masasabi po ako tungkol diyan. May masasabi po ako tungkol diyan, pero wag na lang. May mga kaibigan akong pastor, ganun ang ginawa sa akin. Nilatagan ako ng kanilang paniniwala. Ang sabi ko, may maisasagot ako tungkol diyan, pero wag na lang. Baka sumama lang ang loob mo sa akin at baka sumama lang ang loob ko sa'yo. Halimbawa, yung patuloy, mga bata. Halimbawa, yung patuloy na pagpaparatang na sumasamba sa mga imahe ang mga Katoliko. Paulit-ulit ko na yung sinagot. Paulit-ulit ko na yung sinagot. Paulit-ulit na rin sinagot ng mga nagtatanggol sa pananampalatayang Katoliko. Pero anong nangyari? Pagkatapos masagot, pagkalipas ng ilang panahon, babalik uli. At ganun na naman ang isyu. At ganun pa rin ang isyu. Ganun pa rin ang tanong. Ganun pa rin ang paratang na mga Katoliko sumasamba sa mga imahe ng tribulto. Sabi ko, may masasagot ako diyan. May masasagot ako diyan. May masasabi ako tungkol diyan. Pero wag na lang. Wag na lang. Nung bata-bata ako, again, pinapatulan ko. Pero tumanda na ako. Matanda na po ako. At ayoko ng ganun. Sa halip na magtalo tayo na magtalo, endless arguments, to be engaged in an endless arguments, wag na lang. Wag na lang. Let's talk about the common things. Magmahal sa kapwa, magmahal sa Diyos. Maglingkod sa kapwa, maglingkod sa Diyos. Doon, yun ang ating what is common to us. What is common to us. So, humaba na. Again, dyan na po natin tatapusin. Maraming salamat po. At kung sa palagay nyo, kayo'y may kahit papano'y natutunan, kahit papano'y may naintindihan sa aking pagbabahagi, sa aking sharing, suportahan nyo po ako sa panong paraan, sa patuloy na pakikiisa sa akin sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Paalam po sa inyo.